Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain na Bible study sa tahanan ni Ate Leni. Pangungunahan po tayo sa panalangin nung absent si Ate Ana. Sa panghuling panalangin si Ate Beth. Sige, Magpapapray po ako eh. Okay, si Ate Lisa. Okay. Ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. At muli po kami nagsama-sama dito sa bahay ni Telene upang mag-aral po ng mainit po ng limang banal na salita. Maraming salamat din po sa kanyang na binigay niyo po sa akin. Panginoon, upang makarating po niyo ako dito at makarinig po ng limang salita. At yung mga hindi pa po nakakarating na aming mga kapatid, nakarating po sila na dito sa amin. Kung ibigay niyo po kami aming pag-iisip para maunawaan po namin ang bawat karinig namin ng ganun ng salita po. Ito po na aking tawag dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga sarili. Tinatawagan ko na po si Ate Lynn para pangunahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige, Ate Lynn. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano nga yung ating lesson last time? Hindi ko alam, absent ako. Yung nandito. Yung Friday po, Oo. kung nakara. Ito. Continuation pa naman yan. Oo, yan. Parang mahaba kasi ito. Sino ang nakaalaala? Naku. Lahat kasi dito senior, kaya pinapatawad ko na mga kalimutin na lahat. So, Beatitudes. Ano na ang natapos natin? Yung poor in spirit, ibig sabihin noon, spiritual bankruptcy. Alam niyo ba yung bankruptcy? Tignan, ano kapag kaunawa ninyo pag sinabing, I am bankrupt. I underwent bankruptcy. Pag sinabi yung ganoong ano, Nalugi. nalugi, Walang pera na zero balance. Zero balance. Ibig sabihin, depleted na yung pera. Wala nang pera sa bangko. No? So, bankrupt. Kaya pag bankrupt ka, hindi ka pwedeng singilin. Dahil ano, babayad mo. Kaya tayo man, kapag poor in spirit, spiritual bankruptcy yun. Ibig sabihin noon. Kaya kailangan natin sino kailangan natin? Jesus. Panginoon. No? Dahil hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan. Ibig sabihin, wala na tayong halaga. Ang buhay natin ay walang halaga malibang nakakonekta tayo sa Panginoon. Parang yung ventilador. Kapag yan ay hindi nakasaksak, walang silbi, no? Walang power. Parang tayo din. Kapag hindi nakakonekta ang buhay natin sa Panginoon, wala rin tayong ka-power, no? Kaya pagkagising sa umaga na nangyayari, himutok, nalugi. Sobra pa sa lugi. Talagang wala. Tapos ikalawa, ang sabi doon, blessed are those who mourn. Ibig sabihin ng mourn, nagdadalamhati, parang namatayan. No, ano ba ang nangyayari kapag tayo ay nakaranas ng namatayan sa ating mga kamag-anak? Ano yun na? Sobrang lungkot, no? Dito naman, pag sinabi natin nagdadalamhati, ang ipinagdadalamhati natin yung ating unworthiness. Ibig sabihin yung kawalang halaga ng ating buhay. Kapag ba hiwalay tayo kay Kristo, may halaga ba ang buhay natin? Wala. Kaya lamang tayo nagkakaroon ng value kapag meron tayong Timote, ang dapat meron sa atin para magkaroon ng value ang ating buhay. Si Kristo. No? So si Kristo ang dapat na nasa atin. Anong gagawin natin kay Kristo? Makipag-isa.
makipag-ugnayan kay Kristo. Na huwag nating baliwalain. Katulad nitong pagtitipon na ito, no? Mahalaga ito sa atin para tayo ay lumago, para tayo ay mag-grow. Kung hindi lamang tayo mag-grow, natataba, tayo kakakain. Kailangan natin spiritual growth, no? Kailangan natin lumago sa pagkakilala para hindi tayo nagdadalamhati dahil sa ating kawalang halaga, no? Kawalang silbi. Parang tela. Kapag wala nang silbi, anong ginagawa na? Trapo. Basahan, no? Nagiging basa. Ganyan din ang buhay natin. Kapag hiwalay tayo sa Diyos, ang ating buhay ay parang basahan. No? Maruming basahan. Anong ginagawa natin sa basahan? Punasan. Punasan, tinatapak-tapakan. Pag wala na talagang silbi at gutay-gutay na, itatapon. Eh kung tayo wala ng silbi at hiwalay tayo kay Kristo, saan tayo itatapon? Dagat-dagatang apo. Sa impyerno. May impyerno ba? Saan niya matatagpuan? Sige nga. Saan daw sa Bible? Saan sa Bible matatagpuan? Sa Pahayag. Sige, dahil. Hindi mo pa alam. 1:8. Ah, Subalit para sa mga duwag, sa mga baksil, mga gumagawa ng mga masama, nakikiapid, namamatay tao, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa naghihiyag na apoy at asopre, akin ang Kalawang ikalawang kamatayan. So, yan ang mahirap, no? Nagdadalamati tayo, pero wala tayong Kristo. Namatay na nga yung ating katawan, pati yung ating kaluluwa, aapo yan. No? Sige, lalagyan ng malalaking troso para magliyab. No? At may asupre. No? May asupre. Kaya, yung paghiwalay tayo kay Kristo, walang kabuluhan ang ating buhay. Ano ang mga lumalabas sa ating bibig? Masama, mura ka. Kaya, hindi pa nga nakamumura, mumura na. Di ba? May nakita ba kayong tao mga ganyan? Pero, Pagkagising sa umaga, imbis na manalangin, no? Sasabihin nila, bulaklak ng nila, hindi. Subukan nila makipag-ugnay sa Panginoon. Ano ang lalabas sa bibig? Mabubuting salita. Okay. Okay. Ang ikatlo natin pag-aaralan ay yung meek. Yung meek, M-E-E-K. M-E-E-K, meek. Ano ba ang katangian ng tupa? Nakita na ba kayo ng tupa? Na? Puti, busila. Ano ba ang ginagawa sa tupa? Kapag tag-araw, yung mainit ang panahon, anong ginagawa sa balahibo nila? Binibilan, ginagawa. Tinatanggal yung luna. No? Talagang ano sila, balat lang ang naiiwan kasi mainit, no? So tatanggalin yung, meron silang pangtanggal, pero sila ba ay nagre-reklamo pag binabalatan, yung tinatanggalan ng balahibo? Hindi. Yan, Sila nasasaktan mo. ay hindi naman kasi Hindi merong sagad yun sa amin. hindi naman natatamaan yung balat nila, kundi yung ibabaw lang. Parang nagsishave lang yung sa Kasi mga nakita ko sa sa- mga no? Sinishave lang. So, walang sugat yun. At ang gamit noon, ginagawang balabal, ginagawang ano ba yun? Bag, at kung ano-ano pang pwedeng gamitin. No? So, tayo ay inihahalin tulad sa tupa. Bakit? Kailangan daw natin na maging katulad ng tupa. Kasi ang tupa, no? Kapag sinisiraan, halimbawa sa tao, kasi sabi yung ibig sabihin, hindi gumaganti. No? Dapat yan ganyan. Ang sabi, gentle. Ibig sabihin ng gentle yung banayad, no? Kahit na sanggiin mo, ay tapitin mo, okay lang yun, pinapalampas niya yun. Hindi yung gumaganti. Na? Pag wala kang Diyos, pag ikaw nasagi, ano mangyayari? Gulo ang daigdig. No? Matindi pa. So, hindi siya inggitera, hindi gumaganti, hindi siya madaling magalit. Ano man ang kanyang marinig. No? Pagpasok dito, labas dito, hindi dito. Dito sa kabilang tenga.
Kaya kayo mga kapatid, ano man ang inyong marinig, pagpasok dito sa tenga, dito sa kabila naman palusutin. No, para walang gulo kasi tayo, dapat daw ang ating karakteristik, kung ang ating katangian, dapat daw tayo maging neat o gentle, no? Gentle. Kaya, natural yan sa tao. Kahit naman best friend. Diba? Sabi, best friend, best, enemy. Kasi yung best friend, alam mo na ang mga sikreto. Halimbawa tayong dalawang best friend. Alam mo sikreto ko, alam ko rin sikreto mo. Na? Walang ibigitan, hindi naiinggit. Dapat tayo ganyan. Tayo sa isang iglesia, dapat mawala sa atin yung inggit-inggit. Ano ang dapat mamutawi? Anong sabi ni pastor sa atin? Dapat tayo ang mag-manifest sa atin ay pag-ibig o love. Sino ba yung love na yun? Si Jesus. Si Jesus. Dapat siya ang laging nasa ating puso. Kaya nga sabi niya, yung tignan ng inyong mga katabi, ang inyong mga kapwa, sino ang titignan natin? Si Jesus. Para walang gulo. Dapat maging gentle. Para maging gentle, tignan ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa. Kaya pag nakita mo yung iyong kapwa, una-unang papasok sa isipan mo, inggit. Diba? Ay bakit siya ganoon? Tingnan siya malamit. Pero nainggit ka lang naman talaga doon. Kaya, Nagsasalita. kaya nagsasalita tayo na iinggit ka. Dahil bago ang damit ng kapitbahay mo, ng kaibigan. Tulong pero wala naman makain eh. Bili pa. Hindi niya alam sa ukay lang naman yung binili. 10 piso. Mata natin ay makasalanan. Kaya kailangan talaga. Kaya, kailangan daw natin i-exercise ang pagiging patient. Ibig sabihin, pasensyoso. Ano bang another term for pasensyoso? Mapagtimpi. No? Dapat nandun yung timpi. Nung araw nung bago-bago pa lang kami dito, si Jessie ang aming landlady. Sabi ko, hindi man ako naiinggit, pero na-appreciate ko. Ang nasa isip ko, balang araw, kung anong meron ka, babibili ko rin yan. Dahil i-provide na pag... Ganyan ang heart ko eh. Sabi ko, hindi ako naiinggit, na-appreciate ko. Kasi ang ganda ng bahay ni Jessie. Ang linis-linis. Sabi ko, balang araw, makakabili rin kami niyan. Totoo naman, binigay din ng Panginoon ang lahat ng gusto ko. Sobra pa. Oo. May bonus pa yun. No? So, kailangan lang natin mamahay si Kristo sa ating puso para mawala yung lahat ng yun. Ang nakikita lang natin, hindi na yung ating kapwa, kundi yung nagraradiate sa ating sarili, sa bawat isa, yung kaamuan ni Kristo sa ating buhay. Na? So, dapat maging maamo tayo. Huwag natin kaingitan ang kapwa. Tandaan ninyo ha, dahil mga babae tayo, si pastor lang ang lalaki. Huwag na huwag kayong gaganti ng masama. Pag pinag-aralan natin yan noong Martes, di ba? Huwag niyong gantihan ng ang masama ng masama. Na? Ano daw ang dapat natin gawin? Kapag ginawang ka ng masama, ano ang ibabato natin? Blessing. Yan ang sabi ng Aching. Aching din ako. Ay, wala. So, blessing. Halimbawa, minura. No? Siyempre, ang mga tao dito, mga Tagalog, mahilig magmura. No? Huwag mo rin siya murahin. Kundi mag-pronounce kayo ng blessing. Okay? So, meron kayong katanungan doon sa meekness o pagiging gentle. No, kapag ikaw ay gentle, ang naipapakita mo ay kagalakan at kasiyahan, kaligayahan. Kahit na anong circumstances, kahit na ano ang nangyayari sa buhay mo, nung ba kayo nagkasakit, ano ang nararamdaman ninyo? Meron ba kayong kagalakan sa inyong puso? Alam niyo ba kung bakit kayo pinahintulutan ng Diyos na magkasakit? Para ipahinga ang inyong mga katawan. No? Huwag niyo sisisihin na, ba't ako nagkasakit? Tuloy ako nakapagtinda. Panahon po yung sinisip. Oo. No? So, may mga pagkakataon na pinapahintulot ng Diyos ang ganyan
para ipahinga ang katawan. Talaga po mga sister. Kasi kanina po, kagabi, nag-alarm po talaga ako alas 2. Hindi talaga nag-alarm. 2:30 nagising ako. Tanghali. Sabi ko, ay, baka ako mabinat. Baka Kasi araw-araw kinukumusta kita ni Pastor. Tinda si Ana. Hindi na pinag. Sa lunes na. Okay. Kausap ko yung si Pong kanina. Matigas kasi ng ulo eh. Ayaw magpalimig. Saan ka pa titinagtindo si ano? Yun na naman, umulit na naman kayo. May sakit na naman. Nagtinda na isang araw. Lunes, Tapos Martes. ano, yun. Tigas kasi ulo eh. So, ang nakikita sa pagiging maamo pala na remember ko na word, ay kagalakan at kasiyahan, kahit na anong circumstances, kahit natuyo lang ang ulam, kontento na, no? Sarap na. Sarap, no? So, mula sa tuyo, nasasarapan na tayo. Opo. Dahil meron tayong contentment, Pagkain. no? Kahit sa mga simpleng bagay. Okay. Ang isa pang beatitudes ay merciful. No? Ano ba yung merciful? Sino ang nakaka-relate sa pagiging merciful? Si Ate Lenny, merciful yan. Sige nga, ate. Ano ba yung... Maawain. Maawain. Kaya pa. Mahabatid, Mahalin, matulungin. Yan si Ate Lenny. No? Medyo, sa tingin mo, may puti stricta naman yan. Pero yan siya, pag lumapit ka, siya ay mahabagin, siya ay maunawain, siya ay puspos ng pag-ibig sa kanyang kapwa, lalo na sa kapatiran. Eh kung yung mga hindi niya kapatiran, nahahabang siya how much more sa mga kapatiran. No? So ang laman ng kanyang puso ay ano? Pag-ibig, no? So kung meron kang pag-ibig na tandaan natin, saan ba nagmumula ang pag-ibig? Sa Diyos, no? So kapag meron kang pag-ibig sa iyong puso, ang nagmamanifest sa iyo yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay din sa atin, no? Kasi si Ate Lenny, naramdaman niya yung overflowing, para bang overflowing na pagkalinga ng Diyos sa kanya. Because she has everything. Sa kanyang edad, pwede naman siyang maupo-upo na lang. No? Pwede naman siyang bahala ka sa buhay. Wala siyang pakialam. No? Pero hindi ganyan ang attitude ni Ate Lenny. Kaya nga, tulad na, na may katamos ng ilong mo, ha? Ikaw ay maawain, mabuti, mapagmahal, and so forth and so on. Maunawain. Kaya dapat yan din ang taglay natin bilang mga anak ng Diyos. Dapat tayo ay merciful. Kaya mapalad yung may pangalan na mercy. Anong mercy dito? Merly. Merly. Oh, no, muntik na yun. Malapit na. Lapit na. Malapit na. Pwede natin palitan yan. Mercy. Okay. So, ano na yung mga na pag-aralan natin? Meek o kaamuan at merciful. Mahabagin. No? M-E-E-K. Meek. Ang kasunod dito ay pure heart. Ano ba pag sinabi nating pure? Malinis. Malinis na puso. Ano pa? Pag sinabi nating malinis, blameless, wala kang maipipintas. No? Pag sinabi nating pure heart, wala kang maipipintas, walang mantsa. Clear. Walang bahid ng, ano yung guilt? Walang bahid ng, ano ba guilt sa Tagalog? Guilt na lang. Hanapin nyo na lang sa Tagalog dictionary. Katulad ng ginto, no? Ang ginto ay pinupurify yan, kaya nga inaapuyan yan. No? Inaapuyan para lumabas yung kanyang tunay na kinang. Ganyan din tayo. No? Na tayo ay nagkakaroon, wala naman talagang tao mayroong pure heart. Kung wala kang Kristo, madumi ang puso mo. Dahil ano ang laman ng puso mo pag wala kang Kristo? Ha? Puro masama. Puro masama.
So kaya lamang tayo nagkakaroon ng pure heart dahil meron tayong Kristo. At itong pure heart na to, ang Diyos din ang nagbibigay sa atin. No? Sabi nga ni David, create in me a pure heart, O Lord. No? Hiniling niya yun sa Panginoon na, Panginoon, bigyan mo ako ng malinis na puso. No? Ibig sabihin, blameless, walang kapintasan, unstained, walang mancha, mula sa guilt, no? Katulad ng purified, ibig sabihin pinapakinang sa apoy, katulad ng ginto. Ang ginto hinuhukay yan sa lupa. Pag hukay niyan, marami ang mga putik-putik. Kaya inaapoyan niya ng mga minero para lumabas yung tunay niyang kinang. Na? Katulad din yan ng isang puno na kapag hindi namumunga ay pinuprune. Kaya ano yung pruning sa Tagalog? Yung pinuprune. Yung sa Tagalog itong pruning. Prune, yung dinudugtong, pinuprune para siya lumabas yung tunay na kinang. Parang tayo, no? Ang ating puso ay pinuprune ng Diyos para lumabas yung personality ng isang tunay na anak ng Diyos. No? Parang kayong tanong? At kapag tayo ay may pure heart, ibig sabihin, ang ating puso ay, sino ang tinitignan ng ating puso? Ang Diyos lamang, no? Hindi tayo, I'm sorry, no? Pero hindi tayo, ang isang pure in heart, wala siyang sinasambang Diyos-Diyosan, wala siyang ibang dinodiyos, ni sa lapi niya, ni sarili niya, ni anak niya, ni asawa niya, or anything na mayroong halaga. Sino ang binavalue ng puso niya? Si Jesus lang. No? Kaya nagiging pure yan dahil pinupurify tayo ng salita ng Diyos. Sino dito nagbabasa ng Bible lagi? Pero nagbabasa. No? So, kailangan natin magbasa ng Bible. Dahil, ano ang ginagawa niyan? Ha? Matututo tayo kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. Hindi ba kayo nagtataka na kapag nagbasa kayo ng Bible, pagbukas nyo pa lang at nagbasa kayo ng verse, parang talagang patama to sa akin ng Diyos. Ito yata ang aral na binibigay niya sa akin sa araw na ito. No? So, ganyan ang Diyos. Tinuturo niya kung ano yung dapat nating gawin. Okay? So, to please God in all these things, it is an internal purity of the soul. So, kailangan yung ating kaluluwa ay pure. No? Pure dahil ito yung pinupurify ng Diyos. Ito yung nililinis ng Diyos. Sapagkat ang ating kaluluwa, pagdating ng panahon, ito yung huhusgahan. Na? Tandaan ninyo. Dalawang kamatayan. Ang mga walang Kristo, 2 beses mamamatay. Ay, 2 beses nga mamamatay. No? Una, mamamatay yung katawang lupa. Ikalawang kamatayan, sabi ni Lisa kanina, ang ikalawang kamatayan ay kamatayan sa impyerno. Kapag hindi ka nakakonekta sa Diyos, sigurado ka na doon. No? At doon, ang apoy hindi namamatay, may uod. Ang uod, labas-masok dito sa mga butas ng ating katawan. At ang sabi nga, may mga scientist daw, yung mga scientifico, na nakadetect ng mga ingay daw sa ilalim ng lupa. Nagukay sila ng nagukay. Tapos, di ba may mga detector yan? Narinig daw nila yung, ayaw ko how true, no? Sigawan na nagngangalit ang ngipin sa sobrang pain. Parang nananap po. Yun ang narinig nila. Po yun. Ha? May voice na pinapan. So, kung how true, yun naman ay nabasa ko lang. Kaya, ito yung ating, sa uluhin nyo to, awit o Psalms 51:10. Awit 51:10. Next meeting, i-ano nyo to ha, sa uluhin nyo.
Awit 51:10. 10 lang. Oo. Ikaw, gusto mo 11? Okay. So, awit 51:10. Pakibasa nga na. Hanap na ba? Wala. Ay, sa- Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Mm. Ang sa English kasi, create in me a pure heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me. Mas madaling sa uluhin ng English, no? Okay. So ang ating to please God, kailangan ang ating puso ay binago na ng Diyos. Di ba napag-aralan na natin na ang puso natin ay mayroong 4 na chamber. Yeah. So dapat yan, occupied yan ng Diyos. Ang chamber na yan. Baka naman kasi, ang gagawin natin, or Diyos, diyan ka lang sa isang sulok. Yan, 3 bahagi na yan, ako ang mamamahala. Ayan ang buhay natin. So, nandun pa yung carnality natin, o yung sa laman pa rin tayo namumuhay. Kailangan yung 4 na bahagi ng ating puso, nandoon si Jesus. Siya ang mamamahala dito. Hindi tayo. Dahil tayo, ano bang naman ang ating puso? Meron bang kabutihan? Pag walang Kristo? Wala. No? Wala Puro kabutihan. kasalanan. Puro pang-iimbot, puro pagkaingit, puro kung ano man kasamaan ang laman. Kaya nga sabi niya, create in me a pure heart, O Lord. Bigyan mo ako ng bagong puso. Huh? So, sabi nga dito sa umpisa pa lang, ang ating aralin ay nagpapatungkol sa puso. Okay? So, ang Diyos ay nalulugod kapag nakikita niya na mayroon tayong malinis na puso. Okay? Okay, ano na tong number 2? Ang sunod ay persecute. Pagdurusa. No? Pag sinabi natin persecute, dumaranas tayo ng iba't ibang mga pagdurusa. No? Kapag tayo daw ay dumaranas ng iba't ibang mga sakit at napapagtagumpayan natin to, at dumaranas tayo ng sakit at hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ang sabi, it is commendable before God. Na nakikita ng Diyos yun. Na kahit na nagsisikap tayo na maging mabuti, pero marami pa rin mga maali-aligid. Tandaan natin, habang tayo ay lumalago sa pagkakilala sa Diyos, inaatake rin tayo ng dyablo. Dahil mahina pa tayo eh. Di ba nga sabi ko, sa isang lugar na napunta ni Pastor Lapis, na safari yata yun, na maraming mga hayop. Ang dali yun, hindi sumasagpang kaagad. Tinitignan niya kung sino yung mahina. So, as a new Christian, siyempre, inihahalin tulad tayo sa isang sanggol, aampang-ampang. Kapag tayo ay hindi nagpatuloy at hindi tayo kumain ng mga matitigas na pagkain, hindi tayo lalaki. Hindi tayo lalago sa pagkakilala sa Panginoon. No? Kaya dumadating yung mga kasabihan natin, ano ko, dapang-dapa ako, hindi ako makapagsimba dahil maraming pagsubo. The more na you should go to church, dahil pag ikaw lang mag-isa sa bahay, anong gagawin mo? Baka mamaya mag-suicide ka pa. Na? Baka mamaya uminom ka pa ng lason. The more that you should go to church, the more that you should come near God. Dahil yan ang ating patnubay. Yan ang makakasolve ng lahat ng ating problema. Kaya ba natin ang ating problema? Pero eto, matibay ito. Ilang taon ka na sa paglilingkod sa Panginoon? 1 year. Noon to, ang mukha nito sambakol pag pupunta dito. No? Para to si Sharon eh. Pasan ng daigdig. Parang pasan-pasan ang daigdig. Habang ang sarili niya ay ipinaglilingkod niya sa Panginoon. Ang pag-awit ay paglilingkod sa Panginoon. Ha?
makikita mo yung shine sa kanyang mukha. At wala na siyang reklamo ngayon na nahirap na siyempre 10 anak niyan. Siya lang mag-isa, wala lang yung asawa niya. Oh, piluin mo, kung wala ang Diyos, lalakas ba yan? Napakabigat ang ginagawa. Mabigat pa sa kanya eh. Ito, ilang kilos lang to eh. 25 kilos lang. Oh, pero ang nakadagan sa kanyang 50 kilos. Pero sabi niya, Lord, kunin mo to. Kundi pinagaan siya ng Panginoon. Diba? Kaya sabi niya, contented na siya ngayon. Isa pang magandang ano sa kanya, yung ang napansin ko sa boses niya, lalong naging matinig ang boses niya. Ang ganda kagabi. Oo. Yung kanta niya. Kaya ninervous pa yun siya. Sobrang nervous doon. Bakit? Worldwide. Worldwide na nakita yan. Hanggat may Facebook, nakikita kami doon. Kaya sa sobrang nervous niya, Gumanda ba? kukurutin ko, malapit-lapit lang siya sa akin, kukurutin ko sana eh. Nagpakasan mo ang boses mo. Pero nung na, ano na, yung nasa audio na, malakas din pala, ang ganda. Kasi nilalakas. So, ganoon yun. Ang persecution hindi yung galing, pwedeng manggaling sa tao. Tandaan natin, ang diablo gumagamit ng tao para tayo ay pahirapan. Kapag tayo ay dumadanas ng ganyan, lalo tayong magbalikwas, lumapit sa Panginoon. Ano ang kasagutan pag dumaranas ka ng ganyan? Panalangin. Panalangin, itiklop ang tuhod at manalangin. No? Huwag tayong magngunguy-nguy. Oo, mura ng mura. Sisisihin pa ang Diyos. Ikaw nga may kasalanan, ba't ba nangyari yan sa buhay mo? No? Kasi habang wala tayo sa Diyos, hindi natin na-realize yung mga mali nating ginagawa. Di ba tama? Kasi akala natin lahat ng mga kabulastugan na nagagawa natin, akala natin tama. Now, kasi ang ating mata may kulaba pag wala kang Kristo. Eh nung parang si San Pablo, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, lahat ng mga kulaba sa ating mata ay tinanggal ng Diyos. Nakita niya ang realidad, nakita natin yung realidad. Mali pala ang aking tinutunto na daan. Ito pala yung tamang daan. No? Ito pala yung si Kristo pala. Si Jesus. Si Jesus. Ang Ang daan. tatanging daan. Wala nang iba. Si Jesus lang ang mga pagligtas sa atin. Kaya pag dumaraan tayo sa mga pagsubok, mga kabigatan ng buhay natin, sisihin ang Diyos. Lahat ng mga pangyayari sa ating buhay na hindi maganda, tayo ang may gawa noon. Tama ba? Kaayon kayo, no? And the only way that we could survive is to pray. Pray to Humingi ng God. tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi tayo ng tawad. Tandaan ninyo, lahat ay dumaraan sa ganyan. Maging kami, maging si pastor. No? Walang exempted. Lahat tayo. Dahil ito ang panahon ng pagliliglig ng diablo. Pero dapat, sabi nga ng ating lesson noong linggo, Ate Edna nga, nandun naman kayo, ano ang sabi? Unshakable faith. Kailangan yung faith natin o yung pananampalataya natin, kahit na anong persecution ang nagaganap sa paligid natin, hindi natitigatin, na hindi naliliglig. Dapat matibay. Dahil meron tayong, sino yung sandigan natin? Si Jesus. Si Jesus, no? May kanta yun. Oo, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Di magiba. No? So, hindi tayo natitinag. Hindi tayo naliliglig. Bagamat nililiglig ng diablo. Hindi tayo narinig. Dahil nakakapit tayo sa Panginoon. Kaya, unshakable. At kapag tayo ay anak ng Diyos, uuhawa natin yung katwiran ng Diyos. Na we hunger for righteousness. Walang humpay na tayo ay nagsasaliksik at para ma-satisfy yung desire ng ating puso. Kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo nakikinig sa sermon, kaya sa mga Facebook, marami naman tayong nababasa, no? Marami tayong nababasa sa Facebook. Piliin nyo lang dahil
marami din doon mga Adventist o hindi yan sa atin, iba yan. Christian. Iba yan. Mga Christians lang na pinapakita, no? At makinig kayo sa ating YouTube, no? Andun naman ang mukha ni Pastor. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos ay laging gutom. Gutom sa katwiran ng Diyos. No? Kagabi maraming naluto. Oo. Ayan mo lang. Lahat, At least, lahat tayo. kahit mga nagutom tayo, ang ganda naman ng presentation. Alam mo ba kung ilan na ang views kaninang umaga? 647. Nagulat ako. First, unang ere sa himpapawid natin. Nung nandun pa kami, 297. At tuwa nga yung pamangkin niya. Uy, tignan mo ang kid. Sabi niya, ang dami. 297. Pagkagising namin kaninang umaga, 647 na. Pero Ngayon 700 na yan, maipit. malamang, no? So, sabi nila, salamat sa mabiyayang programa. Hindi ba tayo natutuwa niya na mayroong na nagagalak sa mga gawain ng Diyos na ginagawa natin, no? Okay, Matthew 13. Ang sabi, tayo daw ay asin. Bakit daw tayo asin? Ano ba yun? Ano ang katangian ng asin? Tunaw. Ha? Natutunaw. Katangian mo na Tayo ang katangian. kasi ng sanlibutan. Puti. Kaya kailangan makita sa buhay natin. No, ano ang katangian ng asin? Puti. Hindi Ano pa? mahala. Maalat. Ang asin ay ginagawang preservative, no? So, pinipreserve. Kaya tayo ay inihahalin tulad sa asin. Kaya lang, sabi nga, kapag umulan, ang asin, hindi mo makita sa simbahan. Natunaw. Natunaw. No? So, dapat tayo bilang mga... Kahit pag ulan-ulan lang hindi naman bagyo at walang baha, kung pwede mga kapatid, magsimba tayo para makita ng sanlibutan. O tingnan mo nga ito mga anak, mga alagad ni Kristo, kahit umuulan, nagsisimba. Eh doon naman sa loob ng sambahan natin, kahit darahi lang yun, may bubong naman. Ha? So, yan ang katangian natin. Tayo ang magbibigay ng lasa sa kanila, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Kaso nyo, baka natunaw na ngayong asin, siyempre, wala ng lasa. Anong nangyayari sa asin pag wala ng lasa? Itatapon na siyempre. No? So, tandaan natin, ay ano namang oras ngayon, baka napasarap na ako ng wala pa. Mayroon ka pang 10 minutes. 10 minutes. So, asin. No? So, dapat tayo ay asin. Ang tawag sa atin ay asin. Nagbibigay tayo ng panlasa sa mga kapwa natin. Lalo na sa hindi natin kapatid. Para natin sila maakay. Hindi natin sila inaakay para sa kung ano paman. Inaakay natin sila patungo sa pagkakilala sa Panginoon. Bakit mahalaga ba yun? Napakahalaga. Kung wala kang Kristo, para ka lang asin na wala ng lasa na itatapon ka na lang at tatapak-tapakan ka sa kalsada. So tandaan natin sino yung asin? Tayo na mga mananampalataya. Ano ang ating role? Magbigay ng panlasa at preservative. Okay. At dito ako magwawakas. Tayo daw ay, bukod sa asin, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Bakit tayo ilaw? Bibigay liwanag. Tama. Bakit tayo nagbibigay liwanag? Nangangaral sa salita ng Diyos para sila ay Hindi lamang mangaral, makikita yung buhay natin na meron tayong Diyos na nagraradiate sa ating buhay. Tulad ng mukha ni Ate Lisa, nagliliwanag siya ngayon. Nakikita ng mga tao yan. Masaya Ah, di ba, Ate Lisa? lagi kasi nakamas. Lagi kasi siya Marami nga masaya. talaga nagsasabi. Oh. Marami umakyat sa akin doon. Kahit mga ibang religion, mga Christian, niyak
Kasi nakikita nila daw ako noon. Nagliliwanag. Tapos nakita nila, bababa yan. Ay, kumusta ka na? Pwede pa yakap? Salamat sa Diyos, sabi nila. Matagal na kitang pinapanalangin. Oo. Kasi maraming nananalangin. No? Kaya ang ilaw, nagbibigay liwanag. No? Kaya dapat ang buhay natin nagbibigay liwanag din. No? Kasi nakakahiya. Sino ba pinapahiya natin kapag hindi tayo, pag aandap-andap ang ilaw natin? Ang Panginoon. Tandaan ninyo, hindi na Edna, hindi na Lenny, hindi na Beth, hindi na Merly, hindi na Senya. Ano ang pangalan na nakakabit sa inyo? Jesus. Kaya kung ano man ang mga ginagawa natin kabulastugan, sino ang pinapahiya natin? Sabi, Bible study pa ito, dala-dala ng Bible eh. Wala namang nabago sa buhay. Ganun ba yun? Ganun pa rin. So, dapat ma-maintain natin yan sa ating buhay na tayo ang asin, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating pagtuntunan, ang ating aralin. Okay, sino ba ang may katanungan? Magtanong na sa pinag-aralan. Ha? Magtanong na, open sa Oo, tanong. magtanong na kayo, nandiyan si Pastor, sasagot. Oh, baka wala kayong naintindihan. Dalawang klase daw kasi yan. Pag hindi nagtanong, walang naintindihan. No? Tanong. Nauhaw ako kasasali. Ganito dahil ayaw nyo magtanong, ako ang magtatanong. Patay, ako ang tatanong. Pag ganon, ang tanong ko, ha? Pag ganon. Okay, Ate Merly. Naniniwala ka ba na may langit at Diyos? Ay, langit at impyerno? Sorry. Naniniwala ka ba? Opo. Ang tanong ko, saan ba ang tungo mo? Mamili ka. Bakit? Very good. Ikaw naman, Ate Semi. Steny. Naniniwala ka ba na mayroong impyerno at langit? Opo. Oh. Ang tanong ko, pag binawi ang kakayahan ng buhay, saan ang tungo mo? Madaling sabihin. Bakit? Bakit? Kasi sumunod ako sa mga gusto ng Diyos na sa atin. Yung mga salita niya. Amen. Oh, so, alam nyo na ha? No? Dadagdagan ko yung kanilang... Oh, dagdagan mo. Hanggat maaga. Oo. Ang sabi ni Tim Merly, ano yung sabi mo, te? Kakampi? Kakampi. Ikaw naman, te? Sinusunod ang utos. Sinusunod, okay. Ang tamang sagot dyan, sapagkat tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kahit sabihin mo, hindi pa ako galit. Nilalakasan ko lang dahil para makarating sa inyo. Okay. Teka muna, Pastor, sandali Sige. lang. Lumunok lang ako at natuyo yung laway ko. No? Kailangan tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi madaling sabihin, kasi kapanalig na ako. How are you sure? Kasi madaling sabihin, kaya kailangan, kapag tinanggap mo si Kristo, that's the only reason na masasabi mo, sa langit ang tungo ko. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya gusto ko kasi sigurado kayo sa inyong mga sagot at sigurado kayo in your heart, no? Na kailangan tanggap. Pagkatapos natin pagsisihan ng ating mga kasalanan, una aminin natin na makasalanan tayo, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Okay. So, hindi ko natatanungin itong apat dahil alam na nila yan. Si Ate Edna, gusto kong marinig. Naniniwala po ba kayong may impyerno at langit? Ang naniniwala po. Amen. O ngayon, halimbawa, hindi natin alam dahil lahat naman tayo binabawian ng buhay. Saan kaya ang tungo mo pag binawi na ang buhay mo? Salamat. Bakit po? Kasi sumusunod po ako sa mga
utos na pinag-uutos niya. Hindi po ako gumagawa ng masama na... Okay. Okay. So, sino? Dalawa kayong nagsabi niyan. Sumusunod ka, di ba? Ikaw nagsabi? Sumusunod. Ulitin ko. Hindi, wag na muna. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ano ba ang sinusunod niyo kay Kristo? Yung po kanyang mga katulad ng Romano, yung ipakalat ng salita ng Diyos. ganun. Oh. Yung utos, nasabi niyo, yung sinusunod kong utos, ano yung mga utos ng Diyos? Maging mabuti sa kapwa, yung iibigin ang kapwa, tulad ng pag-ibig sa kanya. Kasi pag ginawa daw natin yung mabuti sa kapwa, siya ang ating pinag-uulan. Ganon din ba si Ate Edna? Siyempre. Ano ba yung utos na inuutos sa ni Lord? Ano ba yun? Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang... Huwag kang di ba, ang 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang, di ba, huwag kang magsisinungaling, igalang mo ang iyong ama't ina, no? O, ngayon, pag yun kasi ang ginawa ninyo, yung pagsunod sa utos na yun, nahihirapan kayo. Pangalawa, nakakalimutan nyo. No? So, bibigyan ko kayo ng turong utos na lahat ng buong kautusan ay nasunod mo na. Lahat yan. So, di ba ano ang utos ng Diyos? Mababasa sa Mark chapter 12, verse 30, 31. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yan lang ang unang-una, no? Pangalawa, ibigin nyo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ay mahalagang utos. Wala nang iba. Ito ang higit sa lahat ng utos. So, ang gusto kong itanim sa inyong tatlo, dahil itong 4, alam niya na yan eh. Ang itinatanim ko sa inyo, huwag na kayong isipin yung mga sinabi, huwag mangalunya, magsinungaling, mapapagod kayo. Unang-una, hindi nyo memoryado eh. 10 utos eh, hindi nyo memoryado. At walang nakasunod sa 10 utos. Dahil mababasa sa John 7:19, sabi ni God, ni Jesus, binigay na sa inyo ang kautusan ni Moses. Yung 10. Subalit, ni isa sa inyo walang nakasunod. Nakukuha nyo? Walang nakasunod. Para masunod nyo, yung sinabi ko, pag-ibig lang. No? Diba? Diba, pag mahal mo ang kapwa, lulukuhin nyo ba? Ay, siyempre, hindi. Amen. So, hindi ka nagkakasala. Nasunod mo na ang buong kautusan. Pag mahal mo ang Diyos, susundin mo ba yung gusto niya na siya lang ang mahalin mo? Siyempre. Madaling sabihin na mahal ang Diyos, pero anong ginagawa nyo? Yan ang tanong ko sa panghuli. Ano ang katibayan nyo na mahal nyo ang Diyos? Huwag maiyak. Oo, kasi dapat alam ninyo. Ano ang katibayan nyo? Ako alam ko, ikwento ko. Pero gusto kong makita sa inyo, kasi ito ay cross-examine. Nang ibig kong sabihin, dapat alam nyo talaga yung utos. Diba? Utos niya, mahalin nyo ang Diyos. Paano nyo ngayon mapapatunayan sa akin na mahal nyo ang Diyos? Ito. Sandali. Ikaw. Ano? Papatunayan ko po na mahal ko ang Diyos sa pagmamalitan ko ng sa pagdating ng 7 araw, siya po yung uunahin ko, nagsisimba po ako. Yan. Isa pa lang yan. Marami ang gagawin. Ano ba? Active po ako tulad nito po, yung pagpupulong na. Pangalawa. Ano pa? Yung ibigin mo siya ng buong puso, anong pagkaintindi ninyo doon? Sa kaibigin mo siya ng buong lakas. Siya lang po yung pinapanginoon. Hindi ka sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Hindi, yung pag-ibig ang tinatanong ko. Paano yung, di ba, halimbawa,
ako ang asawa mo. Mamahalin kita siyempre. Siyempre, pag minamahal kita, di ba, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Ay, pahingi naman ng chocolate. O, ang sweldo mo buo, ibigay mo sa akin. O, ibig sabihin yan, mahal na mahal kita. May ginagawa ako. Nag-ano po, Pastor, yung naglalabdit po ako sa kanila. Yun, nakuha. Yun ang pinaka. At walang halaga ang love gift, kahit piso, 2 piso. Basta yung bukal sa puso. Kasi pag hindi tayo nagbigay kay Lord, hindi mo siya mahal. Iyon ang ibig sabihin ng ibigin mo siya ng buong puso. Pangalawa, ibigin mo siya ng buong lakas. Kasi di ba, pag marami kang pera, malakas ka. Di ba? Pag marami ka, malakas ka. Pag marami kang pera, politiko ka. Makapangyarihan ka. Tulad ni Kibuloy. Makapangyarihan. No? O, di ba? So, ang ibig sabihin ng ibigin mo siya ng buong lakas, handugan mo siya. Di ba nung ipanganak siya, yung sinasabi na yung mga pantas, nagbigay sila ng regalo. Anong dala nila? Una, ginto. Pangalawa, mira. Pangatlo, insenso. So, ang insenso, napakamahal po niyan. No, yung, di ba, nang buhusan sa ni Maria Magdalena sa paa ng pabango, napakamahal nun, kaya sinita siya ng mga Hudyo. Bakit mo sinasayang dyan sa paa niya ang mabango mong dala, ang pabango mo? Hindi mo ba alam, pagkamahal-mahal niyan? O, yun ang ibig kong sabihin sa inyo. Yan ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Yung, tulad namin, karagdagan lang, tulad namin, kami ay humahayo. Di ba? Humahayo kami. Hindi kayo kaano-ano, inaaralan namin kayo. Pag-ibig yan sa Diyos. Kasi utos niya yan di ba? Matthew 28, verse 19, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tingnan nyo, si Ate Seni, hindi niya lang nasagot, ginagawa niya. Ilan na ang nadala mo, Ate Seni? Di ba? Sino pa yung nagdala sa'yo? Si Lisa. Ang dami na rin nadala ni Ate Lisa. O, si Ate na may nadala, wala pa. O, ano ang utos nga sa atin? Humayo tayo. Diyan mapapatunayan natin na mahal natin ang Diyos. Katulad ni Ate Leni, tingnan nyo lang pinaka may edad sa atin, 79. Hindi tumitigil. Hindi tinatantanan ang Diyos. Mahal niya kasi ang Diyos. Nakukuha ba? O, yun ang pag-ibig. May aksyon. Kasi di ba, James Santiago chapter 2 verse 25, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kung nandiyan ka lang lagi, nananampalataya ka nga, nagsimba ka nga ng simba, wala ka namang ginagawa, patay. Nakuha ba? Patay ang pananampalataya. Okay? O, may 5 minutes pa tayo. O, mayroon pa bang tanong? Wala pang alas 4. Pero, ang mananalangin si Ate Lisa kasi may ubos si Juan. Ate Lisa, closing prayer. Hindi ko mga tinukar. Ako na lang daw. Okay. Sige, may prayer request kayo? Yun, tama. Ted, may prayer request pa kayo? Ako po, sister, sana po. O, mga kagalingan. Ha? Kagalingan. Ano po sa inyo, Ted? Sana po pagkaloob na sa akin ng matagal na namin inaayos na Amen. Okay. Kagalingan din sa at isama mo na ang pag-iingat sa mga anak niya. Okay, yung dalawa. Sakit ang ulo. Baka nangangamugan kayo, ha? Baka laboy kayo ng laboy paggabi. Pahinga. Sige tayo manala. Kayo po, ate. Sana po maayos lang. Lahat ng personal mo. Personal yun. Okay. Secret. Akala ko yung lahat yung nangyayari sa ating Pilipinas. Na bukod tanging siya lang nakakaalam. Oo. Pero si Lord alam. Okay. Tama. Tayo
Tayo manalangin. Ready na kayo mga kapatid? Tayo manalangin. Kausapin natin ng ang Panginoon sa mga oras na ito. Let us pray. Let us close our eyes. Let us bow our heads. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng Panginoon sa oras na ito. Salamat o Diyos sa ipinagkaloob mo sa aming panahon na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyong patnubay Panginoon sa kagabing pangyayari Panginoon na nag-air kami for the first time sa Media House Express na alam ko Panginoon na pinatnubayan mo kami dahil marami na po ang nakakita, marami na ang sumubaybay Panginoon. Salamat o Diyos na ginamit mo ang media Panginoon para kami ay makapaghayo Panginoon sa pamamagitan nito. At sa oras na ito Panginoon kami ay lumalapit sa iyo, amin pong dinudulog ang aming mga puso, anuman po ang mga karumihan na nakikita mo Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo na patawarin mo po kami Panginoon sa lahat ng kamalian, lahat ng pagwawalang bahala, lahat ng kalapastanganan na nagawa namin Panginoon na hindi namin sinasadya, hindi namin inaakala na makakasama sa iyong harapan. Kaya nga po, patawarin mo po kami Panginoon at salamat o Diyos na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. At sa hapong ito Panginoon, dumadako po kami, lumalapit sa trono ng iyong biyaya at kahabagan. Aking pong dinadala ang kahilingan ni Ate Edna, na nawa o Panginoon yung kanilang tinatrabaho na transaksyon o Diyos. Nawa o Panginoon, basbasan mo po ito at magkaroon na ng realization, magmaterialize na po ito Panginoon dahil meron po siyang pinag-uukulan sa benefit na makukuha niya dito. Alam ko Panginoon, nakikita mo po ang laman ng kanyang puso, kung gaano ang kanyang eagerness Panginoon na makapaglingkod din sa iyo. Salamat Panginoon sa pagkakataon na nakakasama din namin si Ate Edna nang walang palta tuwing linggo Panginoon. Lubusin mo po ang kanyang kagalakan o Diyos na siya man ay magamit mo sa iyong mga gawain. Ganon din po Panginoon, dinadalangin ko po si Ate Lenny, si Beth, at maging si Ana Panginoon na may mga karamdaman. Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot ng aming katawan. Alam ko Panginoon na gumagamit ka ng mga gamot. O Diyos, ano man ang tinitik ng mga kapatid kong ito, i-bless mo po ito, Panginoon, at gawin mong higit na mabisa, Panginoon, sa kanilang mga lupang katawan. At alam ko, Panginoon, ang kagalingan ay nagmumula sa iyo, sapagkat isinasalig na aming Panginoon, na pagagalingin mo kami bago ang linggo, at nang upang sa darating na worship through music ay magagamit mo ang mga kapatid kong ito. Ganoon din po si In Ate Jesus' name. Seni, Panginoon, na may laging masakit ang kanyang ulo, maging ang kanyang tuhod, Panginoon, dala marahil ng lamig ng panahon. O Diyos, salamat sa buhay ni Ate In Jesus' Seni name. na ganoon pa man, Panginoon, at may nararamdaman siya, ay hindi po siya uma-absent, bagamat tinutupad niya, Panginoon, ang iyong atas na humayo. Ang kanyang paghayo, Panginoon, dala-dala niya ang mga mumunting bata upang maturuan, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo. Nawa o Panginoong Diyos, ang kanyang kahilingan na kagalingan ay ipagkaloob mo po, hipuin mo po ang kanyang bunbunan hanggang sa kanyang talampakan upang maranasan niya ang daloy ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din po si Ate Merly, Panginoon, anuman ang kanyang mga personal request, ikaw lamang Panginoon ang nakakaalam, kaya nga po ang kahilingan niya, nawa o Diyos, magkaroon na ng kalutasan, anuman ang kanyang desire, anuman ang kanyang problema, Panginoon, siya lang po ang nakakaalam nito, Panginoon, at alam ko, kikilos ka, Panginoon, sa kanyang buhay, alam ko na gagamitin mo siya, at alam ko, Panginoon, na idadako mo siya sa pananambahan, Panginoon, kasama kaming lahat, upang sama-sama kaming magpuri sa iyo. Ganon din si Lisa, Panginoon, salamat sa buhay niya, na ipinaglilingkod niya ang kanyang boses, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, na bagamat siya ay busy dahil siya ay isang ina ng 10 anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa
sa biyaya mo, Panginoon, na hindi siya nakakalimot na unahin kang paglingkuran, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatid kong ito. I-bless mo po sila, Panginoon, at paginawain anuman ang mga karamdaman na meron sila, sapagkat ang lahat ng iyan, Panginoon, ay nasa ilalim ng iyong control. Maging ang nire-request ni Ate Edna, nasa ilalim ng iyong control yan, Panginoon. Ang kailangan lang namin ay maniwala, manampalataya na ikaw ang magdudulot dito sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Maging kami, O Diyos, dalangin din namin ng bigyan mo po kami ng malusog na pangangatawan, na ilayo mo po kami sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Ganoon din ang aming sambayan, ang aking mga apo, ang aking mga anak. Nawa, O Panginoon, datnan mo silang malulusog, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman at sa anumang mga masasamang gawa ng kaaway. Ganoon din po, Panginoon, dinadalangin namin at pinagpapasalamat ang tahanan ni Ate Lenny na ipinagkaloob niya at ibinukas, Panginoon, para sa gawain ganito, Panginoon, sa mga gawain banal na nauukol sa pagpupuri sa iyo. Dinadalangin din namin ang buong sambayan ni Ate Lenny. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat, magpatnubay, at patuloy na kakalinga sa kanila. Salamat sa buhay ni Ate Lenny, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Wala Okay. akong nalimutan. Wala po. Ah,